Good morning mga ka-farmers. 13 days old na cucumber ng ating Mega-C. Update lang natin ano. Bali ang ginagawa namin ngayon, nagtatayo ng trellis. Ito yung poste. Saka yung tali. Yung flat tape, no? Yan, nag-start na kami kasi nga mayroon na siyang bagging. Yan. Yung balbas. No? Ano kami mag-trellis? Paano gumawa ng trellis sa pepino? Yan ano. Yung itsura. Inuuna muna namin sa ibaba. Ayan. Letter A yung ating poste ano, style A. Ayan. Kasi double row. Pero kung single row lang yan, ayan, isang diretsyon lang yan. Tapos gamit namin si taas ay alambre ano, para matibay. Mabigat kasi ang cucumber. 13 days, labing 13 araw na siya. Yan. May mga sanga na lumalabas ay. Inabono na, nakatatlong beses tayong nagapag-abono rito. Gamit natin urea no. Ayan, yung trellis namin. Nasa ibaba pa lang yung tali. Ito naman yung finished product. Ganyan pag nangyari na ano. Bawat puno may nakatapat, tapos sa pagitan meron din, tapos yung puno na naman doon. Pero ganyan yung finished product niya pag nangyari. Dati ang gamit ko ba yung gamit nating tali ay banana twine, yung 6 ply, pero ngayon sako. Para makatipid ano. Hindi ito ordinaryong sako. Sako ito ng simento. Yung naglalaman ng 50 bags na simento. Malalaking sako baga. Laki niyan. Yan ang hinihibla namin, siya namin ginagamit dito. Unlike before na bumibili pa ako ng 6 ply banana twine, yung papantali. Kung wala kayo makakuha na ng ganito at hindi nyo alam kung saan kukuha ng panali, may nabibili sa Shopee banana twine. Ayan na ano, yung itsura ng cucumber natin. Yung iba naman wala pang nilalagay kasi kaumpisa lang namin kahapon. Siyempre inuna naman natin itong mga poste. Walang pang tayo na sa alambre. Ito wala pa lang alambre sa taas. Pero yung pepino ay nagmamadali na. No? Naka-intercrop lang sa may talong. Ito naman yung kabila. Mahabol din. Pati damo nagmamadali na rin. No? Yan yung itsura ni cucumber hanggang dito kasi yan. Ang ganda ng mga dahon na no? Lalaki. Tapos may mga sanga na sa 13 days old. May mga sanga na. Ito lang ginagawa natin ngayon, nagtitrellis ano. Sino isang araw nakapag-abono tayo. Mga tatlong abono. Tapos ang tagatong age, kailangan nakatatlong spray ka na. Kasi nakatatlong spray na tayo para malinis yung mga dahon na yan. Although may mga nakakalusot pa rin. Kasi ito ganitong age, nag-start na magkakauod yan sa talbos.
Yung pinakamahirap na kalaban sa pipino, yung uod. Uod sa talbos. Ngayon, update natin dito sa ating cucumber. Ang ginagamit namin yan, sako. Yung finished product natin pagka nayari, ganito itsura. Kabilaan dapat yan, hindi pa yari. Siyempre, alambre dito sa taas para matibay. Ito, matagal na tayo ginagamit to. Nasa 5 taon na yata itong alambre na to. O 4, ganoon. Kabila, ganoon din. Mahabol din itong kabila. Nahuli lang to siguro mga 1 linggo o ilang araw lang. No? Yan yung paggawa namin ng trellis. Poste, kung double row. Yan, letter A. Tapos ganyan lang yung style ng pagtayo, ano. Pwede rin kayong gumamit kung wala kayong mabiling, wala pa kayong budget pambili ng panali, yung sako ng urea, sako ng abono. Pwede yung hiblahin ganyan. Tapos dalawang hibla. Ayan, dalawang hibla yan. Para medyo matibay. Dalawang hibla. Kasi kung isa lang, medyo mahina. Kasi mabigat ang bunga ng pipino. Sako ng abono, yung pinaglumaan, ano, yung pinagpasyuhan ng abono. Pwede kayo manghingi sa mga magsasaka natin sa palay. Marami silang ganyan, abono, sako ng abono. Pero sa amin to, malapit lang kami sa hardware, hinihingili ko lang to, pinamimigay lang yan sa mga bodega ng semento. Kasi tinatapon lang yan. Ay, ano, yan ang update natin dito sa ating cucumber. Edad niya ay 13 days. Bukas pakain ulit tayo dito, ano? Huwag kakalimutan pag tanim, kailangan spray. Nakatatlong spray na tayo dyan. Bali ang interval days ng pag-spray natin ay parang 4 days din, 4 na araw. Kasi makulit ay yung mga yellow bug. Thank you.